Sa linggong ito, inaasahan ko mula sa inyo mga mag-aaral na masisipi, maiaayos at maisusulat mo ng wasto ang mga talata. Natatandaan niyo pa ba ang ating aralin nung nakaraang linggo? Ito ay tungkol sa salitang cluster at ang salitang may diptongo. Habang binabasa ko ang talata, tandaan niyo na at bilangin niyo na kung ilan kaya ang diptongo at ilan kaya ang salitang cluster sa aking binasang talata. Makinig. Ang Tagaytay ay may malamig at preskong simoy ng hangin. Malaking bahagi ng lugar ay tanaw mo ang Mount Taal. Masarap mamasyal sa Tagaytay sapagkat marami kang mabibiling prutas at gulay. Check natin kung ang tiningnan yung mga salita kanina ay tugma sa aking sasalungguhitan. Sasalungguhitan ko po ang salitang cluster at bibilugan ko ang mga salitang may diptongo. Ang salitang presko ay salitang cluster. Ang salitang prutas ay salitang cluster. Ilan ang ating salitang cluster sa binasang talata? Meron tayong 2. Tama. Okay? Tingnan naman natin ang mga salitang diptongo. Ang salitang Tagaytay ay salitang may diptongo. Ang salitang tanaw, ang salitang simoy, ang salitang gulay, ay mga salitang diptongo. At ilan lahat ang ating salitang may diptongo? Kung ang sagot nyo ay 4, tama po kayo. Very good. Nakikita niyo po ba ang larawan na nasa presentation? Ngayon po, bibigyan ko kayo ng 5 seconds upang ilarawan kung ano ang nakita nyo sa presentation. Okay, simula na ang 5 seconds. Tadang! Time's up! Okay, tingnan natin kung batay doon sa inyong mga naisip ay makakabuo kaya tayo ng pangungusap? Okay. Ang nakasulat po dyan ay mula sa aking mga naisip na paglalarawan sa nakita kong picture kanina. Okay. Alam ko, iilan nito ay tugma naman sa mga naisip nyo. Okay. Ang larawan ay binigyan ko ng pamagat na ang saging. Ang saging ay isang uri ng prutas. Ito ay kulay dilaw. Ito ay mabuti sa katawan dahil sa mga sustansyang nakapaloob dito. Nakabuo ba si teacher ng pangungusap? Tama. Kayo rin, yung mga naisip nyo kanina, kapag isinulat nyo yon, ay makakabuo kayo ng mga pangungusap at magiging talata ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talata? Ang talata o talataan ay binubuo ng pangungusap o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay at may kaugnayan sa iisang paksa. Paano nga ba isinusulat ang isang talata? Meron po tayong mga tuntunin na dapat sundin sa pagsulat ng isang talata. Una, gumamit ng malaking letra sa unahan ng pangungusap. Ito po yun. Kapag sinimulan mo ang isang pangungusap, ang unang letra sa iyong unang pangungusap ay isinusulat sa malaking letra. Pangalawa, isulat ang wastong baybay ng mga salita.
Okay. Sa pagsulat ng talata, kailangan din nating gumamit ng wastong bantas. Okay. Sa ating nakitang talata, mula doon sa ating ginawa, na may pamagat na ang saging, meron po tayong nakikitang bantas na tuldok. Alamin pa natin ang iba pang bantas na pwede natin gamitin sa ating talataan. Heto ang mga dapat tandaan sa paggamit ng bantas. Kapag ikaw ay gumagamit ng tuldok, ito ay ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na paturol at pautos o di kaya'y nagsasalaysay. Tandang pananong, ito ay ginagamit sa pangungusap na patanong. Tandang padamdam, ito ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Ito ang iba pang mga tuntunin sa pagsulat ng talata na dapat nating tandaan. Ilagay sa gitna ang pamagat. Mula sa ating nabuo kanina na talata, binigyan ko rin ng pamagat at isinulat ko siya sa gitnang bahagi ng sinusulatan kong papel. Pagkatapos ilagay sa gitna ang pamagat, ang unang nabuo mong pangungusap ay dapat ipasok ang unang salita ng talata. Ito na po yun. Kailangan pasok ang unang salita ng talata. Kapag nailagay na natin sa gitna ang pamagat, ipinasok na natin ang unang salita ng talata, kailangan tingnan din natin na ang ating isinusulat ay may palugit ang papel sa kaliwa at kanan. Ito na po yun. Kailangan po hindi sagad. Kailangan may palugit po siya. Sa kaliwa at kanan. Ayan na po. Meron po siyang palugit. Okay. Kapag nagawa na nating ilagay sa gitna ang pamagat, ipasok ang unang salita ng talata, nalagyan na ng palugit ang papel sa kaliwa at sa kanan, magsimula sa malaking letra sa pagsulat ng simula ng talata. Ito na po yun. At gayon din sa susunod pang simula ng pangungusap. Kapag may naisip ka pang isa pang pangungusap para sa iyong paksa, ay malaking letra din ang simula. Ayan na po. Okay. Makinig sa aking babasahing salaysay. Ang kapaligiran, ang malawak, malinis at mapunong kapaligiran ay nagbibigay sa atin ng magandang tanawin. Ang pagpapanatili ng magandang kapaligiran ay nagdudulot ng ligtas, masaganang tirahan para sa mga batang itinuring nating pag-asa ng bayan. Ang kapaligiran ay biyayang mula sa Panginoon, kaya dapat natin itong alagaan at mahalin. Anong napapansin nyo sa binasa kong salaysay? Batay doon sa ating mga nalaman tungkol sa pagsulat ng talata. Ito ay kakaiba dahil hindi po siya maayos. Batay po doon sa ating tuntunin na narinig kanina. Suriin natin ang mga mali at ang dapat nating iayos sa talatang ito. Suriin natin, alin kaya ang dapat nating itama at isaayos sa mga mali dito sa ating talatang binasa kanina. Tama naman po na ang pamagat ay naisulat sa gitnang bahagi ng ating papel. Ngunit, ang pagkasulat ng unang letra sa salita ay dapat malaking letra. Dapat palitan natin yan. Okay. Dapat tandaan, kapag tayo ay gumawa ng paksa o pamagat, dapat yung mga mahahalagang salita sa ating paksa ay isinusulat at sinisimulan ang unang letra sa malaking letra. Sa unang pangungusap naman, tama po ang pagkakasulat niya, pasok po ang unang salita. Ngunit, ang unang letra ay dapat isinusulat sa malaking titik. Okay. Pangalawa, dito po, sa pangalawang pangungusap niya,
dahil gumamit na po siya ng bantas na tuldok dyan, dapat ang simulang letra naman ng kanyang pangalawang pangungusap ay isinusulat sa malaking letra. At may napapansin pa ako, sa huling bahagi ng kanyang pangungusap ay wala pong nakalagay na bantas. Okay. At isa pa, hindi po maayos ang kanyang palugit. Ayan po, sa kaliwa at kanan. Dapat po maayos yung ating palugit. Ito na po ang tamang pagkakasulat at maayos na pagkakasulat ng ating talata batay po doon sa mga tuntunin na dapat nating sundin. Ang nakita nating dapat itama kanina sa pamagat ay naisulat na po natin ng malaking letra. At ang unang letra sa unang pangungusap ay naisulat na rin ng malaking letra. At ang kasunod ng bantas na tuldok ay naisulat na rin sa malaking letra. At nalagyan na rin natin ng bantas ang huling pangungusap na nabasa natin sa ating talata. At naiayos na rin natin yung ating margin o palugit. Ayan na po. Ayan. So, kaliwat kanan po yan. Maayos na po ang ating palugit. Ayan na po. Lagyan ko lang ng marka para matandaan nyo kung ano yung dapat ginagawa sa pagsulat ng talata. Pakinggan po natin ang salaysay at suriin natin pagkatapos. Ito ay makikita sa gitnang bahagi ng Kabisayaan. Tanyag ang lalawigan bilang destinasyong panturismo dahil sa magagandang dalampasigan at resorts. Ang Chocolate Hills ay ang pinaka-ordinaryong tanawin sa lalawigan. Ang Pulo ng Panglao ay nasa timog kanluran ng lungsod ng Tagbilaran. Matatagpuan ng tanyag na lugar na gustong-gusto ng mga maninisid o scuba divers at palaging nakatala bilang isa sa 10 pinakamagandang sisiran o diving location sa daigdig. Ang tarsier ang sinasabing pinakamaliit na unggoy sa daigdig na matatagpuan sa pulo nito. Suriin natin ang bawat talata ayon dun sa ating tuntunin sa pagsulat ng talata. Napapansin natin na wala siyang pamagat at hindi po pasok ang unang salita sa kanyang unang talata at hindi nakasulat sa malaking letra ang unang letra. Okay. At ang sinundan na bantas ay tuldok, dapat nakasulat sa malaking letra din. Ito po hindi po angkop ang kanyang bantas dahil sa ang pangungusap ay nagsasalaysay, dapat tuldok ang bantas. At ang unang letra po ay nakasulat dapat sa malaki, yung pangalawang talata niya. At yung huling bantas niya ay napapansin ko ay kuwit, dapat tuldok po dyan. Tingnan natin ang tamang pagkakasulat. Ito na po yung inayos natin batay doon sa ating mga napuna. Okay? Mga iilang napuna natin sa pagsulat ng talata. Meron na po tayong pamagat, meron na rin po tayong pasok yung unang salita at naisulat na rin po sa malaking letra ang simula. At ang sinundan ng bantas na tuldok, naisulat na rin sa malaking letra. At pinalitan na rin po natin ng tuldok ang tandang pananong kanina. At naisulat na rin sa malaking letra ang ikalawang simulang letra ng ating pangalawang talata. At ang panghuling bantas na ating napuna na ang kuwit ay dapat tuldok po siya dyan kasi po wala naman pong kasunod. So, dapat tuldok po siya dyan. Okay? So, yan po ang tamang pagkakasulat. At ang kanyang margin naman ay maayos. Sabayan niyo ako sa pagbasa at isaisip natin na ang talata o talataan ay binubuo ng pangungusap o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay at may kaugnayan sa isang paksa. At dapat ito ay maisusulat ng ayon sa mga tuntunin sa pagsulat ng talata. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Sana po ay nakapaghatid ako ng kunting kaalaman sa linggong ito tungkol sa pagsipi at
sulat ng maayos ng isang talata. Paalam, ingat po kayo.